naghiwalay ang magkapatid sa pagbabalik nito. Kuya, mabuti na lang. Dito tayo napadpad sa bahay ni Manong, no? Napoprotektahan niya tayo sa mga nilalang na yan, eh. Bihira lang yung taong isusugal yung buhay niya sa pakikipaglaban para lang sa mga bisita na hindi niya kaano-ano. Pero parang ayoko nang sumama sa'yo sa susunod. Napabuntong hininga na lamang si Ringo. Dahil sa mga kaganapan, nagbabago din ang isipan. Lumipas ang ilang oras, bumalik ang matanda. Madaling araw na. Sisikat na ang araw maya-maya lamang. Manong, bakit ang tagal niyong bumalik? Ano po bang ginawa niyo sa katawan ng aswang? Isang bagay na dapat gawin sa isang halimaw. Alis kayo ngayon, hindi ba? Ihanda niyo yung mga gamit niyo para paglabas ng araw lumakad na kayo. Ayoko magtagal kayong dalawa dito. Hindi ko gusto yung maraming iniisip. Hindi na sila nag-usap hanggang sa sumapit ang oras. Ito ang nagatid sa kanila sa lugar kung saan nakaabang si Mang Carlo. Maraming salamat, Manong, ha. Pasensya na kung naistorbo namin kayo. Nga pala, ayaw niyo po bang makilala kahit ang pangalan niyo? Malinaw ang sinabi ko. Mas mabuting hindi niyo ako makilala. Ilang oras pa ang kanilang inantay bago dumating si Mang Carlo. Kagad silang sumakay at umalis sa lugar. Tahimik sila buong biyahe. Hindi pa rin lubos makapaniwala sa sinapit doon sa kabundukan. Pagdating sa bahay, nakapag-isip si Ringo. Ititigil na ang ganitong gawain. Sinunod ang sinabi ng ama na aralin na lamang ang mga nakasulat sa libro. Nagtanda siya sa nangyari. Dala-dala ang takot hanggang sa ngayon. Naging palaisipan sa kanya ang katauhan ng matanda. Hindi man niya kilala, pero nararamdaman na meron itong kabutihan sa puso. Kahit isa siyang manunugis at tungkulin ang pagpuksa sa mga aswang, bihira pa rin ang merong handang tumulong sa mga tao na hindi kaano-ano. Paminsan pa nga, kahit kapamilya, hindi pa rin tinutulungan. Kaya habang buhay hindi nakalimutan ni Ringo ang isang matanda na handang ialay ang buhay para sa kapakanan ng iba.